Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Franz Bridget Lumabe mula po sa CRC Calabanga. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka po namin at itinataas ang iyong pangalan. Sa umaga pong ito, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa panibagong umaga at hininga na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama sa kalakasan na ibinibigay mo. Kami po ngayon ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming pong nagawang kasalanan. Linisin mo po o Diyos ang aming puso nang maging dalisay kami at maging karapat-dapat sa pagbabahagi at pakikinig ng iyong salita. Pangunahan niyo kami at bigyan ng karunungan at katalinuhan nang maunawaan po namin ang nais mong malaman namin. Ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos nang maging kalakasan po namin ito espiritual. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa programang ito. Sa pangalan mo Jesus, Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Leviticus chapter 19 verse 5 to 8. Ang title po ng mensahe ngayon ay Laws Regarding Offerings. Basahin po natin ang Leviticus chapter 19 verse 5 to 8. When you offer a sacrifice of fellowship offerings to the Lord, you must offer it in the right way so that you will be accepted. You must eat it the same day you offer it or on the next day. But if any of that sacrifice is left on the third day, you must burn it in the fire. You must not eat any of that sacrifice on the third day. It will be unclean, and it will not be accepted. You will be guilty of sin if you do that, because you did not respect the holy things that belong to the Lord. If you do that, you will be separated from your people. Sa context na ito ay matututunan natin yung mga tamang proseso ng paghahandog sa ating Panginoon. Sa verse 5, sabi dito, kung maghahandog kayo sa akin ng handog, ng kapayapaan, gawin niyo iyon ayon sa tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipinapakita nito ang tamang paraan ng paghahandog ng hain sa Panginoon. Ito ay dapat gawin ng maayos. Ang verse na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng wastong pagbibigay handog na may layuning. Ito ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Ang verse na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng wastong pagbibigay handog na may layuning ito ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 6, sabi dito, dapat ninyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y inihandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Ipinapakita ng verse na ito na ang hain ay dapat kainin sa araw ng paghahandog nito at sa sumunod na araw. Ngunit ang anumang natirang bahagi ay dapat sunugin sa pamamagitan ng apoy. Verse 7, kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. If any of the sacrifice is eaten on the third day, it will be contaminated and God will not accept it. Makakontaminate yung offerings or sacrifice, magiging impure na iyon o unclean. Sa verse 8, magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyon sapagkat iyon ay paglalapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Kailangan nating respetuhin ang para sa Diyos dahil iyan ay banal. Sa mensaheng ito, dapat tayo ay maging bukas palad sa pagbibigay ng kaloob na nararapat para sa ating Panginoon. Huwag natin siyang nakawan. Ibalik natin ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, mga handog ng kaloob. Kapag natuto tayong magbigay ng tama, ay ibabalik at ibabalik yan sa atin ng Diyos, ng siksikliglig at umaapaw pa ng mga biyaya. This verse taught us on how we should offer in a right way. It highlights the right approach to offer sacrifices to the Lord, suggesting that the offerings should be consumed in a timely manner. Anything left over after the second day should be burned, and eating the offering on the third day is deemed impure and unacceptable. The verse underlines the significance of reverently appreciating
and handling what is considered holy. Si Lord Jesus ang ultimate sacrifice na bigay ng Diyos para sa atin, kaya tayo ay may kaligtasan. Peace offering was given and God instructed the Israelites the sacrifice be eaten in celebration and shared with others. It also includes outward expression of respect, obedience to God. God's blessings come to His people and when they love and serve one another. Yun lamang po. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin sa pagtatapos. Lord God, maraming salamat po sa salita mo na patuloy na nagbukas sa aming puso. Paano kami dapat magbigay ng tama na kaloob para sa iyo? Nawa po ay mula sa salita mo ngayon na aming napag-aralan ay hipuin niyo po ang bawat isa na maging bukas palad sa pagbibigay. Hindi po kami karapat-dapat sa mga biyayang ibinibigay mo, ngunit patuloy ka pong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin financially, emotionally at spiritually. Marapat lamang po na ibilik namin ang nararapat na para sa inyo. Maraming salamat po Lord sa karunungan na patuloy naming natatanggap. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you everyone for listening to the Word of God. Please be with us on our next episode tomorrow at 5:30 a.m. Philippine time for daily devotion and meditation of the Gospel. You are free to share this video so that many could be blessed by God's Word. And please don't forget to click the notification bell. Thank you and God bless you all.